the Bible, saint means set apart, o isinagtabi, kapamilya. So, ang kapamilya pumapanaw, mahalaga po sa paningin ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 14, basahin po natin. Sabi ito, brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, or to dream like the rest men who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep with Him. So, ang warning po rito, huwag kayong matutulog, baka iligay ni Lord. Di ba? Yung fall asleep po dito, yung pumanaw na. No? Dalawang klase na po daw ang namamatay. No? Yung namatayan. Meron pong those people who grieve without hope and those people who grieve with hope. Alam nyo, lalo na sa mga kamag-anak ni Ma'am Jo, siyempre pag nandito marami nakikiramay, hindi pa natin masyado ramdam yung grief, yung kalungkutan. Pero once everything goes back to normal, yan na, malala mo na, maluluto ka na. Ako po, nanay ko pumanaw 2023. Siya po yung 96, no? Kaya nakiusapan ko, ma, huwag ka na mag-skateboard. Nag-skateboard siya. Hindi, joke po. No? Sa COVID po siya, no? Sa COVID siya tinawag ng Panginoon. 96 na po siya. Actually, hirap na siya. May dementia na. Kung sa madaling sabi, kapamilya, siguro maganda na rin na umuwi rin sa kay Lord. Pero hindi mo maalis, palagi may kurot pag naalala ko siya. Ang sasabihin ko sa ating mga kapatid na kaibigan, maalala natin mo ito, palagi pong may kurot yan, hindi mawawala. But we can grieve with hope. Bakit po? Kasi ang pangako po rito, because we believe that Jesus died and rose again, so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep or died with Him. Dahil po sa kanyang pagkakilala sa Panginoon, maalala man natin si Ma'am Jo, tayo po ay makakalma o mapapanatag. Alam natin, nakapiling niya ang Panginoon. Ito po ay hindi po wishful thinking. Kasi minsan parang binibigas na lang natin, oh, he or she is in a better place. Hindi po yung totoo para sa lahat ng tao. I believe that is true for Ma'am Jo. Revelations 21:4, He will wipe away every tear from their eyes, and there will no longer be death, there will be no longer any mourning or crying or pain. The first things have passed away. Alam niyo, mahirap pong mamatay sa karamdaman, lalo cancer. May pain po eh. Oh, so, minsan nakikita mo yung mahal mo sa buhay. Ayaw mo ipanalangin, Lord, kunin mo na siya kasi ayaw mo rin siya mawalay sa iyo. Pero once nakita mo, nalaibsan na yung sakit, yung pain, meron kang comfort na tapos na yung pain. Tapos na yung death. Yung death po, ibig sabihin separation eh. No? Kaya minsan, tayo na nanalangin sa Panginoon, gusto natin ma-experience sa Kanyang presensya. Kaya nga po, nag-meeting tayo, panalangin ko yung Ma'am Jo, sabi ko, Lord, hayaan niyo po na inyong presensya ay madaman yung sister ko. Yun po hinahanap natin eh, no? Kasi nandito pa tayo sa buhay na ito, sometimes we lose the presence of God, lalo na pag umiran yung ating human tendencies. No? But if you're with the Lord, there will be no more separation, no more death, no more crying, no more pain. So as we remember the Ma'am Jo, of course, malulungkot, we can grieve with hope because we know that she is no longer experiencing those kinds of negative experiences, pain, suffering, etc. John 14:1-3, sabi dito, do not let your hearts be troubled, believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If that were not so, I would have told you. Because I'm going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I am coming again, and I will take you with myself, so that where I am, there you will be. Two ways po, tayo makarating sa presensya ng Diyos. Maaaring siya dumating, prayer ko po yan sa pamilya namin. Sana mag-rapture na, madumating na ang Panginoon para, hindi po ba, siyempre, napakasakit din mawala ng mahal sa buhay. Or tayo po ay umuwi na sa presensya ng Panginoon. Alam niyo, napakahirap pag-usapan ng kamatayan. Pero sa totoo lang, lahat po tayo dadating dyan. Maaaring matignan mo dito katabi mo. Paalala mo na.
Kapatid, mamamatay ka rin. Ba't kayo matuwa? Hindi, sa totoo lang, no? Kasi hindi natin pinag-uus. Meron ako uncle, sobrang takot po siya sa kamatayan. Kaya palagi niyang billing. O, pupunta rin ng patay. Huwag na huwag yung susulat dun sa... Huwag yung susulat. Bakit uncle? Nirarapol niya. Ayaw na pupunta. Basta makikyan na lang. Sabihin mo na lang. You know why? There's the fear of the unknown. Hindi natin alam talaga eh. Pero kung dahil sa Panginoon, nakita niyo ang pangakong binigay niya sa atin. So sinasabi rito, do not let your hearts be troubled. Believe in God, believe also. Panginoon sa Kristo mo nagsasalita rito. Ang pinangako niya sa kanyang mga disipulo, meron kayong lugar. May lugar tayo. Alam mo sabi sa Bible, 6 days ko ginawa ang buong lahat nakikita hindi nakikita. Eh kini-imagine sabi ng Panginoon, I am preparing a place for you. So pinaghahandaan po ng Panginoon. Kaya nga po yung death of the loved ones, it's a good thing for the Lord. It's a special day. Because yung pinaghandaan lugar, ito na. Darating na. Pupunta na po tayo. So ang tanong lang, para sa atin lahat, tayo po may kasiguruhan ba na pag dumating ang panahon, tayo rin po ay maihatid ng Panginoon doon sa kanyang lugar na pinaghandaan para sa atin lahat. Alam mo, for some people, I'm sure. Pero sa totoo lang po, are you really sure? Kasi pag ako pumunta sa isang lamayan, dalawang tanong palagi na iiwan sa isip ko. Ang unang tanong, nasaan kaya yung pumanaw? Si Ma'am Jo, nasaan kaya? I believe in my heart, she's with the Lord. Pangalawang tanong, pag ikaw naman ang pumanaw, saan ka kaya mapunta? Yung po sana lahat. So yung assurance na yan, kailangan natin iuwi rin. Kaya nga, sabi, we can grieve it home. Bakit? Isang araw may reunion. Okay? At pwede ba tumingin sa paligid? Magkita-kita tayo. Sabihin mo, kapatid, mauna ka na. Di ba? May reunion. Di po ba? So, sabi dito sa John, ano kasiguruhan natin dyan, no? Just to assure all of us. Ngayon, kung ikaw narito, hindi ka pa talaga sigurado, apat na prinsipyo lang naman po. Sinabi, pag tayo nasa presensya ng Diyos, there's no more death. Ano po yung death? Another word for death is separation. Sinasabi sa salita ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan o pagkakawalay sa Diyos. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Oh? You'll be in the presence of God forever. You'll be everlasting life. Because people will continue to exist, whether in heaven or in hell. In hell, you'll be separated. In heaven, you will be in union with God. So the question is, for you and for me, ano kasiguruhan natin? Hindi po pwedeng wishful thinking. Kasi may pangako po, no? Lahat po ito, nasalita ng Panginoon, pananampalataya po kailangan. Pag sinabi ng Diyos, dalawa lang po pwede mong gawin. Yung ba'y pangahawakan po? O hindi. Sometimes naririnig po natin. Nauuso nga po kayo, sabi, halika, gusto mong makarating sa langit. Sabayan mo ako, manalangin tayo. Pwede po totoo yun. Pero hindi po yung panalangin na magdadala sa atin. Yung ating pong repentance. Ang issue po rito kasalanan. Lahat po tayo makasalanan, nag-agree po ba kayo? Ba't yung iba parang hindi? Sige. Para lang paalala, tingnan mo yung katabi mo. Siyempre, maganda, huwag kang galit ha, sabihin mo. Tingnan mo, sabihin mo makasalanan ka. Bumawi ka. Mas makasalanan ka, mapagkusga ka eh. Ang totoo kapatid, lahat tayo makasalanan. Maaaring hindi ka pumatay, hindi ka nangalunya, hindi ka nagnakaw. Nakapagsinungaling ka na ba? Parang meron pang hindi. Subok lang. Meron ba hindi pa nagsisinungaling dito? Pakitaas ang kamay. Sige, taas mo kami mo. Sinungaling ka talaga. Ang totoo niyan, minsan kasi, minsan kinakawa natin, no? Sabi, ay yan, mamamatay tayo yan. Sabi na siya, pero po po tayo. Ay yan, mapagpapit yan. Pero ako, mandasa rin naman ako. Minsan lang, may nagsisinungaling ako.
Kapatid na sinasabi ng salita ng Diyos, hindi ka tumatay, hindi ka nangalunya, hindi ka nagnanakaw, nagsinungaling ka, nagkasala ka na. Ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan. Kaya ibig sabihin, ang kabayaran ng kasalanan, hindi natin talaga kaya bayaran, kahit anong gawin natin. Kaya nga po, ang pangako ng Panginoon sa last verse na babasahin natin, kausap niya si Martha at si Mary. Ito ba yung kapatid ni Lazarus nung namatay? Sabi na rito, sabi ni Jesus, tumugon siya, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe? Mapansin nyo, walang binanggit na reliyon. Walang binanggit ang Panginoon. Panuntunan, step 1, step 2, dapat wala ko eh. Salvation is in the name of the Lord Jesus Christ. Relasyon sa Panginoon. Sinasabi niya, ikaw maniniwala sa akin? Ikaw ako maniniwala. Ang problema po ng tao, kasalanan. Lahat po tayo kasalanan. Pangalawang prinsipyo, ang kabayaran ng kasalanan, hindi po reliyon. Wala akong itatanong sa langit, ano reliyon? Sisave ka ba? Anong iglesia mo? Wala mo, wala. Ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan. Kaya po natin naunawaan, kaya pala ang Diyos, Panginoon Kristo yung nagkatawang tao. Para saan? Para mamatay sa krus ng Kalbaryo, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan natin, kamatayan niya. Ngayon ang tanong niya para sa atin, personally natin. I am the resurrection and the life. Ako ang buhay at muling pagkabuhay. Ang naniniwala sa akin ay mabubuhay kahit siya ay mamatay. Kasi lahat mo dahil siya na mamamatay. At sino man ang mabuhay at maniwala sa akin ay hindi na mamamatay. So, ang buhay na walang hanggan, nasa katawan ko ng Panginoon. Paano po natin pwedeng yakapin ngayon yung katotohanan na yun? Magsisimula po tayo sa problema. Aminado po ba tayo lahat tayo ng kasalanan? Yes. Ang kabayaran ng kasalanan, hindi natin kayang bayaran. Yes. Kahit buhay ko, sabihin ko, gusto ko na magbago, binibigay ko ang buhay ko sa iyo. Hindi po natanggapin ng Diyos na banal. Ang pwede kong pambayad sa kasalanan ng tao ay banal na handog din. Nang may maintindihan mo, sino ba nabuhay sa lupa na hindi nagkasala? Si Kristo lamang. Kaya po, tanging kamatayan niya, ang pwedeng ipambayad, wala nang iba. So if you say you believe in Jesus, sinasabi mo, Panginoon, ikaw lamang. Wala nang iba. Wala po akong ambag dyan. Sige, tinanggap ko si Lord, plus gagawin ko ito. Wala po. Sapagkat ang ginawa ni Kristo sa lupa ng sapat at kumpleto buo. Ang tanong na lamang, yung pagkakakilala ba natin sa Panginoon ay ang nagdala sa atin ng pagtanggap at pagkakilala sa Kanya ay yung paniniwala na wala akong pupuntahan maliban sa Kanya. Kaya po si Kristo yung tinatawag na tagapagligtas. Lahat po tayo kailangan ng tagapagligtas. Ngayon, kung naging malinaw sa iyo ngayong gabi, ikaw yung kasalanan, hindi mo kayang bayaran ng kasalanan, binayaran na ni Kristo is naman ngayon kailangan manampalataya po tayo. Alam niyo, kaya ako sinare po ito kahit ay Kristiyano na. Palagi ko na babanggit sa pulpito ito. Ako pinag-aalala sa mga second generation Christian. Yung mga lumaki sa iglesia. Nakakala natin tayo Kristiyano na sapagkat alam natin ang mga kinakanta, alam natin ang mga sinasabi, minsan kabisado natin, bago pagligtasin, alam mo na. Dahil ba nung ligtas ka? Hindi po. Kailangan may personal na ugnayan tayo sa Panginoon. Ang aking mensahe ko yung mas mahigit para sa atin, sapagkat si Ma'am Joy nasa maganda na. At I'm sure, gusto ni Ma'am Joy, lahat po kayo, tayo ay magkita-kita one day. At yung po, mag-isulo ng Panginoon para sa atin. Sabi nga po ng aking mga kasama sa church, na sila ni makikitin sa ulit-ulit. Ulitin-ulit. Unang prinsipyo, lahat po tayo mga kasalanan. Yun ang katabi mo, sabi mo sa kanya, kasama ka doon. Ang kabayaran ng kasalanan, ang kamatayan, sabi mo, hindi mo kayang bayaran. Kahit anong gawin mo. Pangatlo, binayaran mo nito. Tatanggapin mo ba kung i-reject mo? Wala akong middle ground. Tatanggapin mo ba kung hindi mo siya tatanggapin? Pang-apat, kailangan naman ng palataya. Tayo natin ang siro, tayo na lang.
Banal na Espiritu ng Diyos, dalangin ko po na ang iyong mga salita na aming narinig ay bigyan mong buhay sa puso ng bawat isa ngayon. Lord, kung sino man na naririto ngayon, na hindi nakakasiguro na sila'y may ugnayan sa iyo, Holy Spirit, kayo po kumili sa kanya. Para sa aking mga kapatid na naririto na tumanggap niyo, would you comfort them? I-assure niyo po kami ng iyong pangako ay tunay na hindi pwedeng hindi mangyari. Your words are words of life. Lord, fill our hearts with life today. That even in this time of grief, maalala namin si Ma'am Jo, we can grieve with hope, knowing that you are the God of hope. Kung narito ka ngayon kapatid, hindi ka sigurado. Maaari ka sumabay sa panalangin. Maaari mong bigkasin, maaari sa isipan mo. Sabihin mo, Panginoon, huwag kang maya, sabihin mo, Panginoon, inaamin ko na ako'y makasalanan. Naniniwala ako na ako'y mahal mo. Ikaw ay bumaba sa lupa ng katawang tao, pinako sa krus ng Kalbaryo para mamatay upang bayaran ang lahat ng kasalanan ko. Ngayong gabi dito, tinatanggap ko ang iyong ginawa. Pinaniniwalaan ko iyong pangako na kung ako'y sumampalataya sa iyo, ako'y ililigtas mo. Ngayong gabi dito, Lord Jesus, I surrender my life to you. Patawarin niyo po kung sila na aking kasalanan. Salamat po sa iyong pangako na ikaw ang buhay at muling pagkabuhay. You are the resurrection and the life. And we hold on to that promise, Lord Jesus. Thank you, Lord, for the life of Ma'am Jo. Kung paano niyo po pinakita sa amin ang halimbawa na isang Kristiyanong nagmamahal sa iyo. Bagamat hindi kami perfecto, ang aming pananampalataya ay nasa iyo lamang. Lord, I lift you each and every person here, lahat ng pamilya represented here. Lord, would you allow us to be an extension of your love for the people around us. Lord, we will grieve with hope, knowing that your promises are true and amen.